Good day guys. Itong mga nakaraan ay napansin natin na nawala na yung tunog sa ating disc brake. Hindi na siya katulad ng dati na bagaman malakas yung kanyang preno, hindi nawawala yung kanyang tunog na yung parang pinagkikiskis na bakal. Pero nitong mga nakaraan lang, halos nawala na yung tunog na ganun. Tahimik na siya guys. Ayan. Yun kasi yung karamihan sa nagiging problema ng ilang mga nakamotor din, na yung kanilang disc brake may tumutunog nga, pero nang tumagal na halos nawala na din yung tunog. Bagaman dati ay hindi naman nababawasan o hindi naman humihina yung kanyang puwersa ng kanyang preno kahit na may tumutunog, pero syempre minsan nakakapangamba din. Pero nitong mga nakaraang paggamit natin nito guys, ay wala na tayong naririnig na anumang tunog mula sa ating disc brake. Ngayon ay pag-usapan na din natin ang ilan sa mga dahilan sa pagpili natin ng motor. Ito ay base lang sa aking opinion, hindi naman tayo eksperto pagdating sa motor. Ito ay base lang din sa ating opinion nung bago tayo kumuha ng ganitong motor. Alam natin dati pa na ang XRM 125 ay kilala kahit noong nasa 110cc pa lang, hanggang sa nag-upgrade ng 125cc. Sana nga tulad na yung sinasabi ng iba, sa susunod na pag-upgrade ng XRM ay magkaroon na din ng 150cc. Ang isa sa talagang kinagandahan ng XRM, yung kanyang tibay. Kahit nga yung mga dating XRM hanggang ngayon ay buhay pa rin yung kanilang mga XRM na mga 110cc. At bagaman may mga bago ng labas na mga motor like mga scooters, hindi pa rin nagpapahuli ang XRM 125. May mga in-upgrade din silang mga version ng XRM. At kahit itong mga nakaraang taon pa, meron ng mga bagong design ng XRM, pero ganun pa man 125cc at ganun pa rin yung kanyang tibay ng makina. Yung pinagkaiba lang kasi yung dati ay carb at yung ngayon ay naka fuel injected na. Kahit na matipid yung dating carb na XRM, mas matipid yung ngayon. Mapapabilib din tayo sa XRM 125 sa kanyang gas consumption. Experience na natin na kahit na araw-araw natin siyang ginagamit at medyo inabot na din sa atin ng ilang buwan, hindi pa rin nagbabago ang kanyang gas consumption. Napakatipid pa rin niya guys. Bagaman may mga motor din na matipid, pero kung XRM 125 isa sa pinakamatipid talaga. Napaka komportable din itong gamitin kahit sa mga malalayo, sa mga traffic. Napaka smooth niyang gamitin. Yun lang nga, yun ang naging problema lang natin nung nakaraan, ay may tumutunog sa ating preno, pero ayos naman. Ngayon ay nawala na. At nitong huli, nitong mga nakaraang upload natin guys, ay sinubukan din natin ang kanyang speed. At medyo nabitin lang tayo, pero pwede naman nating ulitin yon at gawin yung tamang diskarte ng pagda top speed. Pero susubukan ko lang, hindi naman ako expert pagdating sa mga ganun. Ang ganda rin guys nitong XRM 125, kung nasa matraffic na lugar ka, napakagaan niyang i-drive, madali siyang i-maniobra. At yung mga ibang features na nawala lang dito sa bagong XRM 125 ay ang kanyang gear indicator, pero ayos lang naman, okay naman kahit walang gear indicator. Makakabisado mo rin naman kasi lahat ng motor naman, syempre meron tayong mga masasabing gusto natin at hindi gusto.
Di naman talaga lahat perfect, pero ganun pa man, pagdating sa performance, at least maganda naman yung performance ng bawat motor, lalo na itong ating XRM 125. Kakaiba din kasi yung puwersa ng makina ng XRM 125, yung parang pag pinipiga mo yung silinyador, parang ang bilis niyang umarangkada. Siguro dahil sa stock pa yung ating mga sprocket, medyo malaki pa, kasi yung combination ng sprocket nito ay 1438, hindi ako nagkakamali. At malapit na din na mag change oil tayo ulit. Baka i-upload natin next video ang ating pag change oil. Marami ding mga magagandang langis na pwedeng gamitin natin, katulad ng ginagamit natin dito sa ating XRM noong tinapa-change oil natin dito dun sa kasa. Pero sa susunod nating change oil ay susubukan natin ulit yung ginagamit kong langis dati sa isa kong motor, ang Shell Advance 10W40 fully synthetic. Yun yung susubukan natin ulit, kasi marami din yung gumagamit ng dito eh. Kaya siya sa kilalang langis din dito na ginagamit ng karamihan na itong Shell Advance. Medyo may kamahalan ng konti compare sa ibang langis na ginagamit natin dati, pero ayos lang naman kasi syempre maganda naman yung magiging performance. Medyo makulimlim ang panahon doon sa unahan, at sana ay hindi umulan. Guys, nandito lang pala tayo dito sa amin sa sentro ng Masbate, at pauwi na rin tayo. So yun lang, yun yung mga dahilan, mga ilang dahilan ko guys sa bakit XRM, yung XRM 125 yung ating piniling motor. Kasi una, yung kanyang quality, maganda yung kanyang quality, matibay yung makina, matipid sa gasolina, at napaka smooth niyang i-drive. Siguro sa presyo medyo may pagkakaiba rin yung depende sa ibang lugar, pero ayos lang naman yung pagka ganitong medyo matraffic. Ayos na ayos, naka 6,000 na yung tinakbo ng ating motor. Okay guys, maraming salamat sa muling pagsama sa ating mga video, sa ating video ngayon. Please like, comment, paki-subscribe na din sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ride safe always. This is Snellride Moto. Thank you.